Lagot, matinding labanan ito. Most awaited fight of the year, VP Sara laban kay Hontiveros. Kasado na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Eksperto Politiko. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Eksperto Politiko at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito po, simulan natin dito. Ha? Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Syempre, suportahan natin yan si Coach Oli at pakibisita ang kanyang channel mga katunayan. Don't forget to subscribe para maging updated tayo sa mga vlogs and reactions na inilalabas ni Coach Oli. At syempre, huwag niyong kalimutan, suportahan ang Banateros. Ipagpatuloy natin. Isa. Pambihira. Oh. Nagpapahiwatig, gusto maging DDS. No, unity ng oposisyon. O, tingnan natin. Pagbuo ng pinakamalakas sa oposisyon, nasa sabak sa 2028 presidential elections. Yan po ang target ni Senadora Risa Hontiveros. Pero ngayon pa lamang, tila may Ngayon pa lamang, natatawa na ako. Magtatayo ka na naman ng grupo, Risa. sa oposisyon, sa umunoy pagkakaibigan ni na Mayor Leni Robredo at VP Sara Duterte. Posible bang umani bang oposisyon sa mga Marcos? Nasa frontline ng balitang yan si Giro. Kinain na nga nila yung suka nila, hindi ba? Oh. Oo, sa totoo lang, tama naman si Coach Oli doon na yung kinain ng suka nila, di ba? Dati alam naman natin, mga dilawan, di ba? Galit na galit sa Marcos. Di ba? Halos kulang na lang isumpa nila, eh. Di ba? Kung ano-anong pahirap ang ginawa nila sa mga Marcos. Pero ngayon, nakita nyo naman, is parang nabibigyan sila ng special treatment. Di ba? Parang, syempre, parang napaka-awkward. Parang syempre, ginawan yung pamilya nyo ng masama, pinaalis kayo sa bansa, pinalayas kayo sa bansa, kulang na lang talagang anuhin kayo. Tapos biglang ganyan, biglang naging mabait ka dun sa mga tao na nagpahirap sa inyo, di ba? Lalong-lalo na syempre, alam naman natin, si Apo Lakay is talagang hinaharang nila yung pagpapalibing kay Apo Lakay. Napakatagal ng panahon na hinarang nila yung pagpapalibing dyan dito sa Pilipinas na ayaw talaga nila. At si PRRD lang naman ang nakagawa nun. Di ba? Oposisyon sa 2028. Yan ang oposisyon. Ang galing, no? Ha? Gusto ako. Kahit pagsamasamahin yung boto ng mga yan, di mananalo kay VP Sara. Yan na ba ang kaya nyong gawin, Pinklawan? Wala na. Nainadoro kayong talaga nalintikan. Si Risa, fake news peddler. Ito isa, lutang. Ito naman, humihigop ng sabaw. Kaya sinasabi kahit pagsamasamahin, kasi nakita naman natin eh. Nakita naman natin nung presidential election. Talagang napakalayo ng lamang ni PBBM kay Leni, kay Madam Leni. At si Kiko Pangilinan, napakalayo naman ng lamang ni VP Sara sa kanya. Pero nakita naman natin ng vice presidential ni PBBM at saka ni Leni is dikit lang. Pero nung simula nang sumama si VP Sara kay PBBM, nakita naman natin na napakalayo na nang naging agwat ng lamang ni PBBM. So, kung si VP Sara, no, parang kung lalabanan nila ngayon, no, pagdating ng 2028, parang nakikita na naman natin baka mamaya the history repeats. Ibig kong sabihin baka maulit na naman yung malaking lamang na yun. No? Nako. Bamakino, laos na. Trillanes, nako! Kayo ba proud na Kasi ito si Bam, sa totoo lang ako humanga ako sa kanya. Kaya parang naisip ko na, uy, magiging transparent to si Bam, parang ganto, ganyan. Magiging okay na siguro to. Kasi di ba in-interview siya, nagpapasalamat siya kay PRRD, ganto, sa Duterte, dahil merong bill ata na ipinasa ni Duterte sa tulong ni Duterte. Yung ni Bam, no, ni Senator Bam. Tapos syempre yung impeachment na napag-usapan, parang ganito, parang hindi naman siya dyan sa impeachment na yan. Tapos biglang nung nanalo na, biglang sabi niya gusto niya na matuloy impeachment. Biglang nagbago ihip ng hangin. Parang bigla ako nasabi, ano ba yan? Talaga, parang ginamit lang natin yung yung eleksyon eh.
Eh, iba talaga pag eleksyon eh. Talagang gagawin mo lahat, manalo ka lang. Kahit labag sa kalooban mo, no? Kahit ayaw mo nung ginagawa mo, gagawin mo. Para mapansin ka ng tao. Siyempre, kung sino ang dikit sa tao, doon ka makikisimpatya eh. Oh. Tapos pag nanalo na, wala na, kalimutan na. Associate kayo kay Trillanes. Pambira mo ito. Magkakaisa ba o magkakawatak-watak? Si Senator Risa Ontiveros ang itinutulak na ng ilang alyado na tumakbong Pangulo. Pero sa halip na buo ang puwersa, may humahalong intriga. Ayun, teka muna, dyan muna tayo. Si Risa, seriously? Oy, Pinklawan. Oh, kung may katabi kayo mga Pinklawan habang nanonood kayo nito, ito na the best nyo. Tanim witness to. Fake news peddler pa. Ako hindi na yan ang titignan ko, Coach Oli. No? Yung tungkol dyan sa pagtakbo ni Senator Risa ng pagiging presidente sa 2028, para sa akin is napakalabo pa. Parang napakalabo niyang manalo. 'Di ba? Unang-una, nakita naman natin nung senatorial dati, 'di ba? Is talagang parang pasang-awa yung pagkakapanalo niya eh. Pasang-awa yung pagkakapanalo niya kasi 'di ba, 8 diretso yung hindi na 8 diretso siya yung nakalusot. 'Di ba? Pero yung mga kasama niya talaga is tanggal noon dati sa pagiging senador. Ngayon, sa tingin ba natin sa nangyayari ngayon, no? Sa ginagawa ni Honti ngayon, is papabor sa kanya yung pagkakataon at ang taong bayan kahit lagi niyang bukang bibig is taong bayan. Kaya kasi sinasabi ni Senator Cayetano, 'di ba? Huwag niyong gamitin yung taong bayan. Pwede bang tayo na lang? Ikaw na lang? Ganon? Ako na lang? Parang ganon. Di ba kasi ginagamit natin yung taong bayan na hindi naman talaga involved yung taong bayan dito? Di ba? Wala naman tayong nakikita ng mga taong bayan na gustong mag-impeach kay BP Sara yung pagkarami-rami. Oh, kaya sa tingin ko kasi, napakalabo eh. Napakalabo pa sa tubig kanal kung mananalo siya, kung tatakbo siyang presidente at kung siya talaga yung pinakapambato. Sana pinag-aaralan muna nila no kung sino yung talaga magiging pambato nila. 'Di ba? Inuulit ko, 'di ba? Naging pasang-awa lang yung pagkakapanalo niya sa pagiging senador at ngayong 2028 dito pa rin natin malalaman kung tatakbo siyang senador kung siya'y makakabalik uli. Ngayon, kung siya'y papalarin na manalo uli sa 2028, ano ang standing niya? Ibig ko sabihin, sa 1 to 12 na senador, saan siya makakapasok doon? Kasi kung siya makakapasok doon, 1 to 3, malaki ang pag-asa niya siguro kung siya'y tatakbo ng pagiging presidente sa susunod. 'Di ba? Kasi syempre, mataas ka eh. Ibig sabihin, maraming nagtitiwala sa iyo. Oh. Pero kung makikita natin, number 12, number 11, parang ano yan, lalong-lalo na kung matalo siya. 'Di ba? Kung matalo siya sa susunod na eleksyon sa 2028 ng pagiging senador, eh wala na talagang pag-asa. Kasi sa pagiging senador, bokya na, sa presidente pa. Kaya kung ako sa kanya, subukan mo munang maging senador. Ngayon kung may mga nagtutulak sa'yo, eh huwag kang maniniwala dyan, pahihirapan ka lang. Para may masabing kalaban lang dyan. Talaga? Eh, pinaglaruan ni Marcoleta to. Oh. Wala ito si Risa, yan na magiging ano nyo. Kakahiya kayo, Pinklawan. Mula mismo sa kaalyado. Hindi ko alam kung magkakaibigan sila at wala rin akong narinig kina Mayor Lenny o Senator Bam. Ang tinutukoy dyan ay ang pagbubunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na close daw sina VP Sara Duterte at dating VP Leni Robredo. Yun. Oh. Close daw si VP Lenny at saka si VP Sara. Sinong source? Trillanes, pambira kayo. Papapaniwala kayo dyan kay Boss Trill. Una na ring sinabi ng tagapagsalita ng Office of the Vice President na si Ruth Castelo na wala siyang impormasyon sa sinasabing pagkakaibigan ng dalawa. Giit naman ni Risa. Mag-uusap pa ang oposisyon. I am asking every fellow leaders sa opposition na maging bukas po ang bawat isa sa amin. Kasi kailangan naming magbuo ng pinakamalakas na slate na Pinakamalakas. Ako Sino-sino yun? Kahit anong slate pa ang ilagay ninyo. Ako wala akong nakikitang tapat talaga kay BP Sara. Siguro the closest person na posibleng medyo dumikit kung magkakabutuhan ng pagka-presidente, si Tulfo. Pero maawa naman kayo. Oo, ako din eh. Parang
parang si Tulfo, pero hindi ko sinasabing mananalo siya. 'Di ba? Hindi ko sinasabing mananalo. Kasi si VP Sara talaga iba ang impact sa tao eh. Kung si Raffy Tulfo, ayun, medyo may bilang. Baka pwede siyang pumangalawa. 'Di ba? Pumangalawa. No, pero yung talagang makakatapat kay VP Sara is parang napakalabo pa. Kaya nga lagi kong tinatanong mga katunay eh, sino ba ang napipisil nyo o sino ba ang nararamdaman nyo na pwedeng maging katapat ni VP Sara sa 2028? Paki-comment. Kasi ako talaga kahit ilang beses kong isipin, sino kaya pwede niya maging kalaban? No, yung talagang didikit kay VP Sara talaga o matatalo si VP Sara, may posibilidad. Wala talaga akong maisip eh. Diba? Wala akong maisip. Pero na lang, baka tumakbo si Senator Marcoleta. Napaka-imposible, no? Siyempre, magkakamping dalawa. Kaibigan niya. Kaya, parang napakalabo eh. Parang, tingin ko sa 2028, baka mag-landslide to si VP Sara eh. No? Si Tulfo, walang kakwenta-kwentan. Hindi nga nagsalita yan eh. Nung may problema dito sa pagkidnap kay Tatay Digong, hindi mo maalam kung pabor siya o hindi siya pabor. So may safety. Yun ang closest. Wala. Kukunin ba nila si Tulfo? I don't think so. Kasi nalalabuhan din ako dyan kay Tulfo kasi, di ba? Katulad dun sa Lotto, di ba? Yung iniimbestigahan niya yan. Tapos pagdating sa kalahatian, biglang nahinto na, wala na. Pero kung talagang lehitimong pinklawan at di nila kakainin yung sinuka nila at hindi sila makikianib sa pula, panalo to. Posible? Posible kayang makipagsanib puwersa si Ontiveros sa kasalukuyang administrasyon? Sagot niya. Sa opposition po talaga ako. Yun po, sa opposition. Hindi, ayaw din sa'yo ng BBM. Ayaw din nila sa'yo. Wag ka, parehas lang kayo, ayaw nyo sa isa't isa. Ito naman, bibuo na naman siya ng grupo. Okay? Pinaasa ka lang ng grupo mo, isa pa yan. Asa ka naman ng asa, katanga mo rin eh. Ano sinabi nito? Pagdating dyan, bubuo siya ng grupo. Sino kasama? Sila Bam, sila ano? Di iniwan din siya nila Bam, di ba? Iniiwan din siya ni Kiko. Bubuo daw ng grupo. po talaga. Ang panawagan ng pagkakaisa na babahiran ng intriga. Pero si Senator Kiko Pangilinan na running mate ni Robredo noong 2022 elections hindi nangangamba sa tila bitak ng oposisyon. Kalma lang. Okay. In the end, Ito nagiging problema dito. Mag-iingat po tayo ha. Wala po tayong pinapariningan. Pero mahina na nga ang pinklawan. Humihina pa dahil sa awayan. Alam mo kung sino sumisira sa kanila? Si Trillanes. Ini-isyuhan pati si Lenny. 'Di ba? Nagkakabitak-bitak daw. Tapos si Trillanes, binabanatan din si Kiko at saka si Bam dahil sumali daw sa Duterte Black. Ano yung mga ganun-ganon? si Boss Trill may pagkamarites din eh. 'Di ba? Yung parang pumapanik sa kabila. Alam mo, grupo eh. Ako payo ko lang sa inyo, pinklawan ha. Hindi dahil tayo pinklawan. Ew. Hindi ako ayoko sa kalsada, ayoko sa bundok. Anyway, panira sa inyo si Trillanes. Ano ba talaga papel ni Trillanes sa inyo? Una, nakakatulong ba si Trillanes? Mahina na nga yung grupo niya. Ginagawa niya pa ng issue. Tapos, ang gusto niyang itulak, si Risa. Okay lang kung feel niya yon. Pero may pagka-fame horto si Trillanes, pa-interview ng pa-interview. Dapat yan. Ako, suggestion lang. Kahit naman magpa-interview siya ng magpa-interview, wala din namang nangyayari. Kita mo, kahit mayor, natalo pa rin. Wala na talaga siyang pag-asa makabalik sa politika. Hanggat ganyan ang nagiging pananaw at kilos ni Trillanes, wala. Kung ako sa kanya, magsundalo na lang siya ulit. Para makatulong pa sa bayan, mapakinabangan pa siya ulit. Diba? Gusto niya tumulong sa bayan, kung retire ka na, magsundalo ka na lang uli. Mas kailangan natin ng mga sundalo ngayon, syempre. Diba? Na magdidepensa sa bansa natin. Huwag ka na magpolitika. Ang gulo mo lang. Pag problema ng grupo, problema lang ng grupo. Sa loob lang yan. Dapat pinag-uusapan nyo, teka muna, sino ba magiging standard bearer natin sa 2028? Sino ba magiging pambato natin, pang presidente, pang vice president? Teka muna, bakit naman sumali kayo dun sa block na yon? Bakit kayo sumali sa mayor? Bakit naman hindi kayo pabor na dalhin si Duterte, si PRRD sa ICC? Kasi yun ang sinasabi niya dito kay Lenny.
Pag titingnan po natin, walang naaambag si Trillanes. Pagka mayor nga, hindi na siya nanalo eh. Di ba? Tama ba o tama-tama? May influence pa ba siya? Wala na siyang nanuluko. Wala na. Kung ako nga Pinklawan, ayoko ma-identify dyan kay Trillanes. Kung ako Pinklawan, siyempre, ayokong lumala ang... Tunari ako Pinklawan, ayokong lumala. Kumbaga wala nang impact sa mga tao si Trillanes, wala nang silbi yung mga anong ginagawa niya. Kaya kasi sinasabi ko, hanggat ganyan ang pananaw niya sa buhay, walang mangyayari sa kanya. Sitwasyon, hindi ko sisisihin si Trillanes. Pero maiinis ako. Hindi ko siya sisitahin publicly kasi kasiraan namin yan eh. Di ba? Kunwari Pinklawan ka, kasiraan nyo. Trojan horse. Hindi natin alam kung etong si Trillanes, ha? Baka ito bata ni Bongbong, nako. Bibigyan ko kay halimbawa, ha? Kasi dalawa lang yan eh. Una, baka bata yan ni Bongbong Marcos o sadyang fame whore lang talaga. Mahilig lang siya para maging, alam mo yun, lider-lideran. Para maging, ano pa rin siya. Parang gusto niya lagi siyang pinag-uusapan. Parang hindi siya nawawala sa sirkulasyon, kailangan hindi niyo ako makalimutan. Ngayon na nagiging ano niya, parang kailangan pag-usapan niyo ako, kailangan magpapansin ako na magpapansin. Kahit yung mga kakampi mo, inilalaglag mo na. Diba? Sa sirkulasyon pa rin siya. Oh, parang may silbi pa rin siya. Kasi talo na eh. Hindi na siya pinapansin. Oh, iba pa yung ginawa nung tatlo. Oh. Pero, posible din. Baka mamaya, kayo Pinklawan, sabi ko sa inyo, wala na sa posisyon yan. Baka wala nang katik yan. Baka napangakuhan ng kung ano-ano yan. Baka lang naman. Baka lang naman meron na silang, baka nasa kampo na ni Bongbong yan. Hindi mo alam kayo, huwag kayong pasisiguro dyan. Hindi ko po pinagbibintangan si Trillanes. Pero yung ginagawa niya na nagbibiyak ng grupo, tapos sisiraan yung kagrupo mo online, sa media. Teka muna, hindi ba kayo nagdududa kay Trillanes? Ingat kayo dyan, baka Bongbong yan. Bigyan ko kayo magandang isang halimbawa. Bakit? May nakapagsabi sa akin, hindi ko alam kung totoo to o hindi. Pero yung ICC daw, para ipatapon si PRRD sa ICC, that was an idea of Trillanes na ibinulong kay Presidente. Nako. Idea niya na, oops, gawin natin ito. Whether, hindi natin pinagbibintangan kung kasabwat ang Presidente doon or hindi. Pero naman, sa tingin ninyo, matatangay si PRRD ron nang hindi dumaan sa kapangyarihan ni Bongbong? Gagalaw si Torre, yung magkapatid na Boying? Sabi nga, walang galaw dyan nang walang kamay ng Malacanang. Tama din. So kung idea, tama din naman yun. Kasi hindi pa pwedeng gumalaw yan. Mga tauhan lang yan eh. Hindi naman sila pwedeng magdesisyon ng sila lang na wala talagang inuutos ang nakatataas. Hindi ko naman sinasabi kung sino nakatataas yan. Hindi talaga sila pwedeng magdesisyon dahil mga tauhan lang. Dahil kapag yan ay nabutasan, nagkaroon ng problema, 'di ba? Delikado. 'Di ba? Katulad ngayon, nagkaroon ng problema sa pagkakadala kay PRRD. Siyempre, hindi naman maglalakas ng loob yung mga yan kung wala talagang nasa likod nila. Kumbaga, kung wala talagang may pader na sinasandalan niyang mga yan. Diba? Bakit sila maglalakas ng loob? Trillanes yung ICC at alam naman natin siya ang tulak ng tulak niyan. At pinatulan ni Bongbong. Di umano. Kasabwat siya sa kidnapping. Di umano. Sabi mismo ng kapatid niya yan. Na ang ginawa kay PRRD, kidnapping. Hindi natin alam. Baka magkasabwat yan. Nako. Hindi nyo alam, baka hinahati na kayo sa gitna niyan. Iisipin mo maglabas siya ng maduming damit niya sa publiko. Banata niya mismo si Lenny. Huwag tayong maglokohan. Ikaw, Bostrel, you're so bad, Still, ako sa tingin ko, bagamat walang binatbat kahit sino mang Pinklawan, pag tinapat mo kay Duterte, still, ang pinakamalakas sa Pink, si Lenny. Yan pa rin ang pinakamalakas. Saka-sakali pa rin. Diba? Tapos sinisiraan ni Trillanes. Hindi ba kaduda-duda yan? Kumbaga si Lenny talaga, si Madam Lenny talaga, ang natatanging panlaban lang talaga nila sa pagiging presidente. Yung medyo may ungos-ungos ng konti. Diba?
Pero si Madam Lenny tahimik ngayon, no? Hindi, kung may nanonood na pinklawan dito, even yung mga DDS, tanungin ko kayo, pati mga makapulahan, kahit mahina sila, meron pa rin pinakamalakas sa kanila. Sino pinakamalakas? Ako sa tingin ko talaga si Lenny. Sa pinklawan. Bakit sinisiraan ni Trillanes? Yan ang tanong. Mas mahaba ang pinagsamahan namin. Nina Bam, nina Sani, ni VP Lenny, ni Risa. This hidwaan or konting tisnisan, maayos natin yan. There are more reasons for us to come together when the country requires it. Nagbabalita mula sa frontline. Ito pa, may naging issue kay Risa, no? Ano yun lang natin? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas eksperto politiko. At syempre natunghayan natin ang boses na yun ng video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.